dear beloved, Boss Mike, Cervera. Yung kwento ko muna, mga kababayan. Ito true to life na nangyari sa bansang dyan sa Middle East, mga kababayan. Ito na ho yung kwento. Mga kababayan ko, nako, maraming tatamaan dito. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo marinig ang kwento, mga kababayan ko? O, sa mga bago dyan, baka makalimutan nyo, mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Tulad ni Jing Kohi, abay gawin nyo na. Dahil nga po itong isa sa pagpunta sa bansang diyan po sa syudad, sa bansang mainit. Oo. Sa bansang mainit, pumunta ang grupo ni Sara Duterte kasama yung sandamukal niyang mga bodyguard. Yan ang ating ikikwento. Pero bago yan, mga kababayan ko, ituloy ang kwento dahil nga po isinuka ang grupo ni Sara sa bansang yan. Malalaman nyo yan. Isinuka ng mga OFW. Kulang na lang ipagtabo yan sila. So, eto na mga kababayan. Ayon sa ating OFW patroller, mga kababayan ko, ang grupo ni Sara Duterte na mukhang boksingerong bakla ay dumako sa isang bansa diyan po sa Middle East. At doon nga po mga kababayan, ito pong embassy. Diyan po sa bansang iyan, hulaan nyo na lang. May kinalaman ito sa pinalabas nating kagabi. Mga kababayan ko, abay nagpatawag ng semi-mini rally. Semi-mini pa, no? Mini talaga, mga kababayan, maliit na pagtitipon. Dahil nga mo po, mga kababayan, ay etong grupo ni Sara Duterte ay nangako ng bayad, nanunuhol daw po si Sara Duterte na ang mga dadalo ng mga OFW, kahit pa ikaw ay loyalista, sumusuporta kay Pangulong Bongbong, ay kailangan mong dumalo. At ginawa daw po na mandatory. Ewan ko kung sino etong hindi masabi-sabi na ang mismong embassy ng bansang yan ang siyang naglakad ng mga permits at nag-assemble ng mga OFW nating mga kababayan. At marami nga ho, mga kababayan, kahit na alukin ng pera at pagkain, libreng pagkain at may pera pa, mga kababayan ko, kokonti pa rin yung mga nagpunta. Oo. Sabi ng ating bubwit, meron pa nga raw siyang napansin na eto daw pong grupo ni Sara Duterte, kasama na si Sara, abay mga nakasuot daw ng mga naglalakihang mga alahas na gold. Siguro binili ron. Di ba? Siguro nag-shopping si Sara doon sa bansang yon, kaya puro malalaking gold yung suot niya. So ngayon, kokonti lang daw ho yung mga dumalo. Ayaw daw talaga. Pinipilit pala ng embassy na sila ay dumalo. Pero matitigas yung mga kababayan natin. Ayaw talaga. Hanggang sa iilan na nga lang yung mga natira. Mas marami pa raw yung pong mga bodyguard niya. Piling na piling daw si Sara. At eto na nga mga kababayan, nagpakitang kaplastikan daw si Sara at tumungo sa isang Pilipino karinderya. Na yung mga bodyguard pinalibutan, yung karinderya, akala mo naman daw pagkakaguluhan. Mga kababayan, wala daw pumapansin sa kanya. Walang pumapansin kay Sara Duterte sa pagpunta niya doon sa bansang yan. At aking ire-report nga yan kung sino man
yaang ambassador ng Pilipinas diyan sa bansang yan ay makakarating yan sa kinauukulan. Bakit nyo kinukonsinti? Bakit ninyo kayo mismo ang nangunguna para mag-organisa ng ganyang pagtitipon na pinangungunahan ni Sara? Tapos, anong ginagawa? Pinapahiya niya, sinisiraan niya ang Pilipinas, sinisira niya si Pangulo, ganyan. So ngayon, habang nasa loob daw ng karinderya mga kababayan, sabi nung may-ari, kulang na lang daw talaga paalisin niya, ipagtabuyan niya. Dahil sa dami daw ho ng mga bodyguard na piling daw sikat, na wala namang pumapansin sa kanya, na mga Pilipino. Wala daw ho. Hindi daw ho siya pinansin. Nagmukha nga daw ho siyang yung bang piling sikat pero walang pumapansin, ganon. So, ang nangyari mga kababayan ko, yun daw pong mga kumukurdon na mga bodyguard, mas marami pa ho yun kaysa sa dumalo. Ngayon, mga kababayan ko, nakita nyo naman maraming ganun, yung habang papasok si Sara, kinukurdonan siya. Abay mga kababayan mabibilang lang daw sa daliri yung pong mga dumalo na OFW. Eto ngayon na matindi. Eto ngayon. Alam nyo kung ano? Hindi daw binigay. Naku, kakain na daw, sabi ni Lord Troy. Hindi daw binigay. Oy, pakiinit yung laing na bigay ni Suset Tabor, Troy. Hindi daw binigay. Eto matindi, mga kababayan ko Hindi daw binigay ang pinangako na bayad sa mga dumalo sa rally diyan sa bansang yan sa Middle East. Nako, patay. Kaya ngayon, galit na galit yung mga OFW na binudol ni Sara Duterte na mukhang boksingerong bakla. Di ba? Galit na galit, mga kababayan yung mga OFW. Ay! Nagmumura daw mga kababayan ko na sinasabi na pinaasa kami. Pati nga pagkain, kanya-kanya kami. Tapos yung pera na pinangako para daw sa aming pag-i-stay, hindi rin binigay. Tapos nagpakain sa karinderya. Yung mga Pilipino nga daw, hindi nga siya pinapansin sa loob. Marami daw Pilipino kumakain sa loob, pero deadma. Diba? Yun mga kababayan. So sa makatuwid, nambudol na naman si Sara Duterte na mukhang boksingerong bakla sa Middle East. Grabe, no? Antindi, no, mga kababayan? Ibang klase. So, paano mga kababayan ko? Tanghalian na. Babalik na lang tayo mamaya. Sana makapag-live pa ako ng mga 2:00, para makabawi-bawi tayo mga kababayan kasi matagal tayong hindi nakapag-live. So, ganoon na lang. Paano mga kababayan? Ang ating mahiwagang mensahe ngayon ay si Sara ay mukhang baklang boksingero. Maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.